Muli po, isang magandang gabi sa ating lahat. At ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And salamat pala sa mga nanonood ng live. Kasi yung iba mahilig manood ng live eh. Pero sana pag live ng church ay ating suportahan din. Panoodin din. Hindi lang kung kani-kaninong live ang ating pinapanood. So yun. Yung pamain-main. So, tayo ay mag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ako. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat ng Lucas, chapter 7, 36 hanggang 50. Pero, dahil nga medyo mahaba itong basahin at tatalakayin ko rin naman, basahin ko na lang po yung verses 40 to 42. So ulitin ko pa, makikita po natin ito sa Lucas chapter 7 verses 36 to 50, pero ang babasahin ko lang po ay ang talata 40 hanggang 42. So basahin ko po. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Kaya't nagpatuloy si Jesus. Ito ang sabi niya. May 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? So tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa gabi na ito na muli kami ay makinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin ng iyong Santong Espiritu ang mangusap sa amin, maging sa kami ay nasa tahanan lamang o sila ay nakikinig lamang sa kanilang mga tahanan. Dalangin ko po na iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos sa bawat sa amin. Kayo po ang patuloy na magsalita, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayun. Tulad po ng nabanggit ko, ako ay excited na na ibahagi itong ating aralin dahil ito ay very inspirational and emotional din ang ating text. Especially ito ay makikita natin dito kung paano ang pagpapatawad ng Diyos at ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. So, katulad ng napangako ko, kapag ako ay na-assign na magturo sa ating prayer meeting, puro parables yung ating tatalakayin. So susubukan po natin na busin ang mga ito. Sa Old Testament may mga parables pero minimal lang naman. Hindi katulad ng mga parables sa New Testament at karamihan ng parables sa New Testament ay yun ay galing lahat o karamihan kay Jesus. So pero sa ating text na binasa, maliit lang na bahagi nito ang parables. Yung binasa ko lang, yung verses 40 to 42 lang. At ang malaking parte nito ay narrative na. So ito ay istorya na. At let's go, tignan natin yung ating text. So katulad ng binanggit ko kanina, hindi ko na binasa dahil tatalakayin ko rin naman. So sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50, papasadahan natin. Alamin natin kung bakit ba binanggit 'yon ni Jesucristo, yung mga parable na binanggit na basa natin kanina. So verse 36. Ito na. Minsan si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. So makita natin dito, may isang Pariseo na in-invite si Jesus Christ sa pagkain, sa isang hapagkainan. Ang pariseo na ito ay hindi katulad ng madalas na nire-rebuke ni Jesus Christ, yung mga pasaway na pariseo. Iba ito dahil itong pariseo na ito
Maybe katulad siya ni Nicodemo, even though na makikita natin hindi pa siya talaga ganun hindi pa talaga siya nananampalataya. Pero katulad siya ni Nicodemo na ah, hi- ah, iba sa mga Pariseyo, karamihan ng mga Pariseyo nung panahon ni Jesus Christ. Kasi itong Pariseyo na ito, si Jesus Christ in-invite sa kanilang tahanan para kumain. At tuloy tayo, pumunta naman siya at dumulog sa hapag. So si Jesus Christ, hindi niya naman ni-neglect yung invitation sa kanya. So 37, nang mabalita ang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseyo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon. So hindi sinabi ang pangalan ng babae, pero dinescribe ni Lucas kung anong klase yung babae na yun, at yun ay masasabi natin prostitute. Dahil babae na marumi at makasalanan. Ayun yung tingin nila sa mga prostitute. So tuloy po tayo. Na may dalang pabango na nasa sisidlan ng alabastro. So itong babae na ito, tinuturing siya na makasalanan sa kanila, pero meron siyang dalang pabango na nakalagay sa alabastro or alabaster. Ito ay isang jar na gawa sa limestone. So hindi ko na-explain kung anong limestone. Alam nyo na yun. Verse 38. Ito na. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paan nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paan ni Jesus, hinalikan ito at binuhusan ng pabango. So, kung sa ating nabasa, makikita natin na may similar siya na passage sa Bible. Yun ay makikita natin sa John chapter 12, kung saan binuhusan din si Jesus Christ ng pabango sa paa. Pero ang senaryo na ito ay iba. Ibang senaryo ito sa John chapter 12. Bakit? Dahil ang nagbuo sa paanan ni Jesus Christ ng mamahaling pabango yun sa John chapter 12 ay si Mary, na kapatid ni Lazaro at ni Martha. So iba tong pangyayari na ito sa John chapter 12. So iba ito. So mapapansin natin doon na hinugasan si Jesus Christ, hinugasan yung paan ni Jesus Christ, at ang normal 'di ba na panghugas ng paa ay tubig. Pero itong babae na ito, hindi tubig yung pinanghugas sa paa ni Jesus Christ, kundi luha at pabango. At ang pinampunas naman niya, hindi pamunas, hindi damit or pamunas, kundi kanyang buhok. So, sa ating custom, sa ating kaugalian, hindi natin nakasanayan na maghugas o pahugasin ng paa ang mga bisita natin. Diba? Hindi natin nakasanayan. Ang nakasanayan natin ay hubadin ang tsinelas o sapatos bago pumasok sa bahay. Diba? Dahil baka, syempre, hubadin mo ang tsinelas o sapatos kasi baka nakatapak ng diba, bomba. Pero, sa Israel kasi, alam naman natin na may part na disyerto, kaya maalikabok. At kung galing ka sa paglalakad o paglalakbay, napakadumi ng paa mo, para ka nag-construction, para ka naghalo. Kaya mahalaga sa kanila na maghugas ng paa. Dahil nga inimbitahan si Jesus Christ sa hapag, at ang kanilang lamesa noon ay hindi katulad ng lamesa na katulad sa atin na mataas. Ang lamesa nila parang mga pang-Koreano, mababa lang. At kung ikaw, marumi ang paa mo, at ang hapagkainan ay mababa, at ang pag-upo nila Indian seat. At kung upo nila Indian seat at marumi ang kanilang paa, marurumihan din ang kanilang mga damit. So, that's why mahalaga sa kanila na maghugas ng paa. Kaya normal lang sa kanila yung paghuhugas ng paa bago pumasok sa tahanan. Sa atin kasi bawal di ba? Kasi mapapasma. Biro lang. Pero during their time, isang
Malaking kahihiyan naman para sa may-ari ng bahay ang hindi pahugasin ng paa ang kanilang bisita. So, mahalaga sa kanila to. So, nang ito'y makita ng Pariseo, tuloy tayo, verse 39. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili. So, may sinabi sa sarili niya, kinausap niya ang sarili niya lang. Kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay makasalanan. So, yun yung sabi niya sa sarili niya. So, verse 40, bilang tugon sa iniisip ni Simon, so, sinabi ni Jesus, alam ni Jesus yung kanyang iniisip. So, makita natin dito na isa sa mga, na si Jesus Christ ay Diyos dahil isa sa mga attribute ng Diyos ay, ang Diyos ay all-knowing. So, alam ni Jesus yung kanyang iniisip, kaya ito yung sabi sa kanya ni Jesus. Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro? Sagot niya. So, ito na yung parable. Verse 41. Kaya't nagpatuloy si Jesus. May 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa noong una. At 50 salaping pilak naman ang ikalawa. So, yung una, 500. Yung ikalawa, 50. So, verse 42, nang hindi sila makabayad, so ulitin ko nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Wow. Ligtas. Ligtas na sa kanilang mga utang. So sana, wala lang. Pero, nagtanong si Jesus. Siyempre kay Simon. Si Simon yung pangalan ng Pariseo kasi ang Simon na pangalan sa kanila ay popular lang. Katulad ng pangalan na Juan. So, marami sa kanila may pangalan na Simon at marami rin sa kanila may pangalan na Juan. So, parang sa atin. So, sumagot si Simon. Verse 43. Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking utang. Sabi ni Jesus Christ, tama ang sagot mo. Verse 44, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niya ng luwang aking mga paa at pinunasan ito na sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin. Kaunti lang din ang nadaramang pagmamahal. So verse 48, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangahas na magpatawad ng kasalanan? So makita natin dito ang pagiging Diyos ni Jesus Christ ulit kasi ang Diyos lang ang may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Kaya nagulat sila, sino ba to na nagpapatawad? Kasi ang Diyos lang ang maaaring magpatawad. Sabi ng iba, hindi daw Diyos si Jesus Christ. Pero kitang-kita naman sa Biblia na binabanggit o itinuturing na si Jesus Christ ay Diyos. In last verse, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. So, maraming katotohanan ng makikita natin dito sa narrative and parable na ito.
So, magbibigay lang ako ng 5. 5 lang. Ayan. So, una, do not always think that you are better than others. So, bakit ko nasabi yun? Ulitin ko Do not always think that you are better than others. Why? Kasi mapapansin natin dito na nag-isip si Simon sa sarili niya na sabi niya, kung talagang propeta itong si Jesus, dapat alam niya na itong babae na ito ay makasalanan. So, ang baba masyado ng tingin niya. Even though na yun ay makasalanan, dapat hindi ganun ang kanyang pagtingin. So, mga kapatid, dapat hindi natin isipin na tayo ay laging mas better o mas nakakaangat sa iba kasi prone tayo sa ganun eh. Tama? Diba? Madalas sa atin, lalo na pag nabastos tayo, ang madalas nating sinasabi, di mo ba ako kilala? Di ba kasi ang tingin natin sa sarili natin, napakataas eh. Di ba? Kasi inisip natin, kung kilala mo lang ako, hindi mo ako gaganyan. Yung mga ganon, dapat iniiwasan natin. So, dapat hindi nating isipin na bagamat tayo talaga ay nakakataas sa ibang tao, dapat hindi tayo magmataas. Hindi tayo magmalinis. Ayan. So, ikalawa, God can forgive even a great sinner. Ulitin ko God can forgive even a great sinner. So, kayang patawarin ng Diyos kahit ang mga matitinding makasalanan. Kasi mapapansin natin dito, ito, ang babae na ito na pumunta kay Jesus, famous to. Hindi famous sa kung ano man. Ito ay kilalang kilala dahil sa kanyang mga gawaing hindi magaganda. So, famous na famous siya sa kanyang mga kalokohan. Pero, kaya napatawad ng Diyos. At kaya patawarin ng Diyos. So, hindi natin po pwedeng sabihin na hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. No, hindi. Kaya tayong patawarin ng Diyos. Gaano man kalaki yung ating pagkakasala. Dahil malaki ang puso ng Diyos at kaya tayong patawarin. So, ikatlo, if you are asking for forgiveness, prove it. So, ulitin ko, if you are asking for forgiveness, prove it. So, etong babae na ito na syempre alam niya na makasalanan siya at hingi siya ng kapatawaran kay Jesus. Bakit siya hingi ng kapatawaran? Syempre alam niya si Jesus Christ ay Son of God. Na siyang kayang magpatawad. So, lumapit siya doon para humingi ng kapatawaran. At yung humingi siya ng kapatawaran, pinatunayan niya na humihingi talaga siya ng kapatawaran. Nagpakumbaba siya. Grabing pagpapakumbaba yung ginawa niya. Hinugasan niya yung paa ni Jesus Christ at hindi ng tubig kundi ng kanyang luha. So, kung tayo ay hihingi ng kapatawaran, so makikita natin dito na nandun yung pagpapakumbaba. Diba? Hindi yung hihingi tayo ng pagpapatawad pero tayo pa yung mataas. No, hindi. Dapat kung ikaw ay humihingi, nag-aas ng forgiveness, magpakumbaba ka. Hindi yung, sorry na nga ako sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Nag-sorry na ako. So, if you are asking for forgiveness, prove it. Nandun yung pagpapakumbaba. At nandun nakita natin yung sacrifice niya. Diba? Binuhos niya yung pabango na meron siya. At ang mismong buhok niya ang pinampunas sa paanan ni Jesus. And then pang-apat, great sinner to God can become great lover to God. So ulitin ko, great sinner to God can become great lover of God. So nakalimutan ko na ibanggit yung ating title. Ang ating title,
sa ating aralin ay the greater lover of God. So ulitin ko, the greater lover of God. So kinuha ko ito sa ating parable. Kasi makikita natin na sabi ni Jesus Christ, tanong ni Jesus Christ, di ba? Sino ngayon ang mas malaki yung maitutuon niya na pag-ibig sa kanyang pinag-utangan? Sagot ni Simon. Sa palagay ko po yung mas malaki ang pagkakautang. So, ganun. Ganun ang normal. Kapag mas makasalanan, mas malaki yung pag-ibig na itinutuon sa Diyos. Tama? So makikita nga natin, di ba, madalas kapag may mga nagte-testimony, mga serial killer, mga addict, mga rapist, na mga pusakal, tapos na born again, grabe yung kanilang paglilingkod. Kasi totoo yun. Kapag mas matindi yung nagagawa nating kasalanan, o nagawa nating kasalanan, at pinatawad tayo, kasi mas matinding kasalanan, mas matinding kapatawaran yung kailangan. Kaya ang taong matinding nagkasala noon at na born again, matindi yung kanilang pag-ibig. At totoo yun. And then panglima, dito tayo magtatapos. So, panglima, Jesus came for the sinner. Ulitin ko, Jesus came for the sinners. So, kasi sabi ni Simon sa isip niya, mali kasi siya ng tingin kay Jesus Christ. Ang tingin niya lang siguro, yes, propeta si Jesus Christ. Pero hindi lang propeta si Jesus Christ. So, ang tingin niya, kung propeta itong si Jesus, dapat alam niya na itong babae na lumapit sa kanya ay makasalanan. So, syempre, ang common na pangunawa sa kanila, kapag banal ka, syempre, Pariseo, umiiwas sa mga makasalanan. Pero hindi. Si Jesus, pumunta talaga sa lupa, Diyos na nagkatawang tao, parilta sa mga makasalanan. Tulad mo at tulad natin lahat. Hindi niya kilala si Jesus Christ Na si Jesus Christ pumunta dito sa sanlibutan ito. Ibinigay niya yung kanyang buhay hindi sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ganon kalawak, kagrabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin na mga makasalanan. And as we end, lahat tayo may pagkakautang sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At pinatawad tayo ng Diyos. Maliit man o napakalaki. Kaya tayong patawarin ng Diyos. Kaya anong response natin sa pagpapatawad ng Diyos? Kung ikaw naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos, ano yung dapat na tugon mo? Anong sabi sa parable? Higit na mahalin ang Diyos. Alam mo kung gaano ka makasalanan. At alam yun ng Diyos. At kung gaano katindi at kung gaano kagrabe na klase kang makasalanan, dapat ganun din katindi yung itutuon nating pag-ibig sa Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa amin, naghahayag ng iyong pagliligtas. Maraming salamat sa iyong kapatawaran sa amin. Bagamat kami makasalanan, nandun ang kapatawaran mo. Kaya God, lubos kaming tutugon sa iyong panawagan sa amin na kami ay maglingkod sa iyo. Bagamat pandemic, dalangin ko po, Panginoon, na hindi ito maging hadlang, God, na ikaw ay aming mapaglingkuran ng totoo.
God. Kayo pong kumilos sa buhay ng bawat sa amin. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.